Naku po mga kababayan, eto na sa wakas! Junior, layas na! Nako, Marcoleta INC mga kababayan, eto na ba ang simula ng people power? People power na nga ba mga kababayan? Naku po at Boying, magtago ka na. Naku po, yan ang ating alamin ngayon mga kababayan. Mga minamahal kong mga kababayan, nakikita po ninyo yung pattern sa mga nagdaang araw. Mas uunahin po nila yung tao na nagmamalasakit sa inyo para palitawin natin ang katotohanan. Ngunit yung taong nasa likod ng lahat ng kasalanan ito ng pagnanakaw, hanggang ngayon ay wala pa po silang ginagawang pag-uusig. Meron na pong isang demanda kay Martin Romualdez na nakabinbin pa April 2026. Yung isa na inakusahan na dating kalihim ng DPWH ay kanilang kinasangkapan upang siya din ay maging state witness. At siya yata ang gumawa ng paraan para ma-discharge siya sa kanyang naunang asunto. So makikita po ninyo, wala na po tayong kakampi. Correct! Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo kung kasalanan pong matatawag yan. Na humarap sa kanila ng buong tapang. Para sa ganon ay malaman ninyo ang totoo. Malaman ninyo kung sino ang nagkasala sapagkat gusto nating papanagutin lahat ng mga taong ito. Ngunit kapag ako'y kanilang inaresto, hindi na po matutuloy yan. Akala po nila ay maililibing ito sa limot. Ang isa pa pong inaasahan nila ay hindi na po ako makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo. Sa mga tweet, 2 ibon sa isang putok, mga kababayan. So talagang maliwanag na planado po ito, mga kababayan, kasi 2 linggo bago nagpahayag ang ating ombudsman, sinabi na rin ni Ping Lacson na tila siyam pa na senador ang makukulong. Parang alam na niya ang mangyayari. Kaya po nang nauna ko nang ipinahayag sa inyo. Alam kong gagawin nila ito. Alam kong aarestuhin nila ako. Alam kong ikukulong nila ako. Ngunit hindi po dahilan yan para tumigil ako sa paglilingkod sa inyo. Kasi po iisa lang ang paraan ko upang paglingkuran ng taong bayan dahil sa pagtitiwalang ibinigay niyo sa akin. Malit na bagay po ang sakripisyo na aking haharapin. Kung ang katumbas po nito ay maipakita natin ang kahalagahan ninyo bilang mamamayan ng ating bansa. Kahit po sa mahirap na kalagayan natin ito, mga kababayan, pinakikiusap ko sa inyong lahat, huwag po tayong pumayag na basta-basta na lang nila baluktutin ang katwiran. Pambihira talaga sila mga kababayan, no? Kaya nararapat lang po mga kababayan na, nako, tila may Pangulong Bongbong, pinapalayas na po mga kababayan. Di ba? Simula na po mga kababayan. Tingnan nyo po sa EDSA ngayon ako mga kababayan. Kung gusto nyong pumunta na po mga kababayan, pumunta na po kayo. Tayo kabayan, pupunta tayo. Yan ang panawagan ngayon ng iglesia kabayan, di ba? Magsama-sama mga kababayan. Dahil yung mga pinagkagawa nila ngayon ay nako po. Tila ba'y binabalaktot na talaga nila yung batas kabayan. Isipin nyo, Senator Marcoleta, may nagdo-donate lang sa kanya para suportahan siya noong nakaraang eleksyon. Kulong? Ang bihira. Di po ba kabayan, pero sila lantara na yung nakawan sa flood control na yan at iba pa mga kababayan, pero asan sila ngayon? Utot nyo. Pambihira mga kababayan. Yung taong naglalantad, pinangunahan niya mga kababayan, di ba? Yung paglalantad ng mga mastermind sa flood control na yan ay eto na ngayon. Siya pa yung unang nakulong. Pambihira, di po ba
mga kababayan, biruin nyo yan. Ikaw yung nanguna para, di ba, busisiin kung sino yung mastermind may kagagawan sa pambihirang awan na yan. Tapos ngayon, ikaw pa yung makukulong, kabayan. Ha? Sino bang hindi magwawalan yan, kabayan? Lalong-lalo na ngayon yung INC. Kasapi ni Senator Marcoleta. At yung iba pa, mga kababayan, di ba? Kasi yung mga pinagagawa nila ngayon, sobrang obvious na obvious, mga kababayan. Di ba? Kaya ginulantang na lang sila, mga kababayan. No? Kaninang umaga ata yan nagsimula, di ba? Kahit bumuhos yung malakas na ulan ay hindi pa rin nagpapatinag yung mga taga-suporta ni Senator Marcoleta. At siyempre, mismong taong bayan na kabayan na kung baga hindi naman bumoto o sumuporta kay Senator Marcoleta, pero nakita nila yung pagiging ng batas ngayon, mga kababayan, sa pamamagitan ng Marcos administration, kabayan, na tila may binabaluktot na lahat ng batas. Hindi po ba? Kaya sumama na sila, mga kababayan. At mas lalo pa ngayon na nananawagan na nga yung INC na magkaisa. Anong sektor ka man, relihiyon ka man, wala. Basta ipinaglalaban mo ang sabay ng Pilipinas, kabayan. Kaya eto, panoorin natin, mga kababayan, yung mga nangyayari ngayon sa EDSA. Lalong-lalo na si Senator Cayetano ay naku po, sumama na po, mga kababayan. Eto, mga kababayan, no? Senator Cayetano, pumunta na po, mga kababayan. Di ba? Tapos makikita nyo talaga, mga kababayan, no? Kung sila Erwin Tulfo pa yan, mga kababayan, Lacson, magaganyan ba yung mga tao? Senator Alan, simpleng-simple, pero nagkakandara pa yung mga tao, mga kababayan, na magpa-picture sa kanya. Dahil simple lang po, mga kababayan, maraming majority ng mga sabay ng Pilipino ngayon ay naku po, naniniwala at humahanga sa galing nitong si Senator Cayetano, mga kababayan. Ebidensya, mga kababayan, no? Oh. Pinagkaguluhan, mga kababayan. At dahil yan sa pumunta si Senator Cayetano, mga kababayan, nako po, mas lalong aalab yung damdamin ng nasa EDSA ngayon, kabayan, no? Nako po. At eto pa, kabayan, update po dyan sa EDSA na tila ba'y baradong-barado na po, mga kababayan, no? Eto. Kaya update tayo. Tumila na po yung ulan Ang dami. dito sa EDSA. Ayan, ito po. At take note po, mga kababayan, ha, naku po, yung mga miyembro ng INC ay tila ba'y mismong tagarian pa, mga kababayan, di pa sumama yung iba. Tapos may mga taga-suporta nila Tatay Digong at may iba pang sektor na nandyan. Di pa lahat, mga kababayan, tila ba'y wala pa sa yan, mga kababayan, 1/4, hindi pa din, mga kababayan, kakaunti pa lang yan, mga kababayan, pero kita nyo naman ang dami na. Kaya naku po, yung ating Pangulo ngayon, naku po, tila ba'y may nabilitaan tayong tag-aal sa balutan na raw. Nako. Panoorin natin or pakinggan natin yan mamaya or alamin natin yan mamaya, mga kababayan, ha. Nako po. Po yung sitwasyon ngayon dito, no, as of 8:52 ng umaga. Kaya nang umaga pala Barado po, mga yung- kababayan, no? Northbound po ng EDSA. And ang dami na rin mga nagtitipon-tipon doon sa may southbound po Yun, no? ng EDSA. Ayun, kabayan, no? Grabe. Kita nyo talaga, mga kababayan, no, na yung taong bayan ngayon ay uhaw na. Di ba? Sa katarungan. Di ba, mga kababayan? At sa pananagutan. Di ba? Uhaw na uhaw kaya. O tapos may mga, naku po, chopper pa na nasa ibabaw, nagpalibot-libot, mga kababayan. Tila ba'y takot na ngayon yung administrasyon, kabayan, no? Ano? Oh, tingnan nyo naman, kabayan, di ba? Oh. Yun, oh. Naku po. Nako. Yun, mga kababayan, tila ba'y inuutos na nako po, magpadala na kayo ng helicopter. Alamin natin kung gaano ba karami ang nandyan.
Nako po, kabayan. Yun o, di ba? Pambihira. Tapos itong post ni Ramon Tulfo, mga kababayan, no? Oh, kapatid to ng mga Tulfo brothers sa Senado, no? Anya, mga kababayan, Malacanang is heavily guarded. The crowd at EDSA is increasing by hour. Correct. There was a commotion as some INC members and the police clashed. Ang bihira. Wala pang announcement kung itutuloy ni President BBM ang kanyang official visit to Canada sa July 4. Kung ako si BBM, di ko itutuloy. Nako, baka pagbalik niya galing sa Canada ay wala na siya sa pwesto. Tama, correct. Oh, sige. Go ka lang ng go. Di ba, mga kababayan? Para pag uwi ng ating Pangulo po. Tila ba iba na yung nakaupo ngayon sa Malacanang? Nako, uupuan na yan mismo ni BP Sara. Kaya kabadong-kabado na sila ngayon, mga kababayan. No? Dahil dyan na tayo Dyan na papunta, mga kababayan, na talagang papalayasin na yung ating Pangulo ngayon. Kung baga, kabayan, di po ba? Kaya nako po, tama itong sinabi ni Ramon Tulfo na, nako, kung ako si BBM, di ko na itutuloy. Magbantay ka dahil baka lulusubin, mga kababayan, di po ba? Di ba? Gaya ng ibang bansa, di ba, mga kababayan? Kaya eto na. Unti-unti nang dumating yung karma nila, mga kababayan, di ba? Sa kanilang mga pinagagawa. At eto po, mga kababayan, bago natin pakinggan si Senator Alan Cayetano sa kanyang, nako po, napakagandang mensahe ngayon, mga kababayan, no? Ukol sa pagka-aresto kay Senator Marcoleta at syempre yung mensahe rin mismo ng INC, mga kababayan. Eto, pakinggan muna natin si Kong Mike, mga kababayan. Masasabi ninyo Dating congressman. Nangyayari po ngayon na protesta na pinangungunahan po ng mga Iglesia ni Cristo. Well, una po sa lahat, nakikisa po ako sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Hindi lang naman ang mga INC nandito. Kahit kami nandito kami yung organisasyon namin. Nandiyan kami, nagsasama-sama ngayon lahat. Ang ibang grupo, kasama yung Rage Coalition, ang UPI, ang ROAR. So nandito po naman lahat. At kami nakikisa dahil nga, alam mo yung isa ako sa kinasuhan Yung kaso namin, plunder. At tapos nakakatawa, pag announce na pa nila ng plunder kami ng kadante at may warrant kami, syempre non-bailable, ikukulong kami. Yun naman si Secretary Manny Bonoan, ginawang state witness. Kaya nakakatawa talaga yun. Yun lang, mga kababayan, no? Di ba? Samantalang sila Senator Marcoleta, Kong Mike, yung iba pa, mga kababayan, no? Senator Jinggoy, nasa kulungan na. Tapos yung si Bunuan, ano ngayon? Di ba? Nakakatawa, Yung mga klase ng kababayan. hustisya na nakikita natin ngayon, na panggigipit talaga doon sa mga Ayun, nagsasalita correct, laban sa korupsyon. correct. Habang yung mga korap, sinasabi lang contactos, wala kang narinig na investigasyon, wala kang narinig na kinakasuhan. Wala, Sir, sa kabayan. tingin nyo, tatagal po ito ng ilang araw, ilang linggo, in case na hindi makikinig ang pamahalaan sa panawagan ng taong bayan? Sa akin palagay, alam mo, marami na rin galit talaga Kahit naman sa Yun. Metro Manila, negative. Nako. 31 na nga ang tinitingnan natin dissatisfaction ng mga tao. Hinihintay lang nila talaga na isang malaking pagkilos na talagang Correct. hihinto lahat. Correct, mga kababayan, no? Yan kasi, di ba, yun yung sabi din ng mga kapatid nating Muslim, mga Moro, mga kababayan, na naghahanap sila na kung sino ba talaga yung maglilid, mga kababayan. Kasi, di ba, mahirap kung wala di ba? Buting mayroon daw, di ba, mga kababayan. Gets po yung sinasabi ko. Kasi handa na raw sila, mga kababayan di ba? Kita nyo naman yung rally nila doon sa Cotabato ba yun, mga kababayan, di ba? Punong-puno. Tapos, di pa yun lahat. Nako, pero eto, pag nagtuloy-tuloy na to, mga kababayan, nako, kilabay eto na talaga ata, mga kababayan. Hihinto yung ating bansa, magkakaroon ng pagkilos at pagsigaw na talagang ilabas na tong korupsyon at talagang tugunan. Kasi siguro hindi ko na masabi, galit na talaga yung mga tao. Biruin mo, tagal-tagal na, mag-iisang taon na magmula na nagsalita na dapat na parusahan yung mga na-involved sa korupsyon. Pero hanggang ngayon wala tayong nakikita. Lahat na nga halos ng mga na-involved talaga, naging state witness pa. Tapos yung nakikita natin ngayon, yung pamimili nila ng hustisya, batay sa kanilang politika. Kung sino kalaban, ikukulong. At Ayun. yung mga kakampi naman, ay pinagtatakpan. Sir, yung panawagan po ninyo sa Ako, yung panawagan ko sa gobyerno, maawa na sila sa bayan, maawa na sila sa bansa. Tama. Hindi na tama yung nangyayari dito sa ating bansa sa ngayon. Humihingi ang tao ng hustisya, humihingi ang tao na magkaroon talaga ng katotohanan, lumabas ang tama. Kay BBM?
Ako naman, dati ko pa sinabi kay Pangulong BBM na yung kasi ng kanyang liderato na sinasabi na nga natin, yung korupsyon na nakita natin, nakaugat sa kanya, sa pinakamataas na pwesto, kay Speaker Martin Romualdez, na hanggang ngayon walang kaso. Dati sabi lang may dalawang senador, no? Si Senator Joel Villanueva may kaso daw, Senator Chis Escudero, yung Wala na. nagkabaliktaran na wala na, Wala yung isang na. hindi bumaliktad, si Senator Jinggoy nanindigan, kinulong naman Kulong nila. na. Oo. At ngayon nga si Senator Marcoleta, wala akong nakikitang involvement talaga, no? Walang kaso na pinag-uusapan, pero yun, non-bailable ulit at plunder. Talagang nakakatawa mga kababayan. No? Ayon yan mismo na rin kay dating Congressman Mike Defensor po ba? Diba alam naman natin na sila yung lumalaban talaga ngayon mga kababayan, diba? Para makamit natin yung hustisya sa flood control na pangurakot na yan mga kababayan, di po ba? Pero ngayon, yung kapalit nila ay kulong mga kababayan. Pambihira talaga, oh. At eto na nga po mga kababayan, pakinggan natin muli, no? Yung iba nakapanood na, pero pakinggan natin ng ulit-ulit mga kababayan. Itong, nako po, napakalagang mensahe ng Iglesia ni Cristo mga kababayan, no? Nako, tila ba'y mismong sila na mga kababayan, hindi na nasiyahan sa ginagawa talaga ng administrasyon ngayon, di ba? Tila ba'y hindi kasi, mga kababayan pinakinggan yung kanilang mga panawagan pa noon mga kababayan, di po ba? Nakita dyan sa Liwasang Bonifacio, ang iba po inatanong na sila daw po pala ay membro ng Iglesia ni Cristo. Ano po bang dahilan? Bakit nagtungo doon ang ilan nating kababayan at kasama ang mga membro ng INC? Magandang Yes, katanungan po. At daladala ko nga po ang statement na nais kong basahin ngayon Brother sa mga nanonood Edwin sa Sabala, atin. mga kababayan. Narito po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Yes po. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Yun. Pero tutol Klarong-klaro yun mga kababayan ha. Oh. kami sa pagbaluktot Yun. sa batas. Lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ng liderato ng komiting ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose. Correct mga kababayan, no? Diba? Mismong iglesia na yung nagsabi niyan mga kababayan ha, oh. Si Senator Marcoleta pa, ang gusto nilang ikulong na lumalaban sa korupsyon na yan, kabayan. Ang ikinakaso kay Senator Marcoleta ay plunder Yun, na oh. isang non-bailable crime. Walang Sa piyansa, makatuwid, kabayan. ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiyansa hanggang hindi natatapos ang paglilitis sa kanya. Sa madaling salita, ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong na naganap. Correct. Pero, paanong naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution? Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap Ayun. niyang donation Ayun. mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador. At mismong ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon na walang krimen na naganap sa pagtanggap niya ng campaign donation. Sinusuporta Utot nyo, mga kababayan. Utot nyo. Pangulong Bongbong. Utot nyo, Boyeng, di ba mga kababayan? Di ba, absuelto na yan sa Comelec yung kaso na yan. Senator Marcoleta, absuelto na yan. Pero, nako po, talagang, ika nga, binaluktot, bendalaw na talaga mga kababayan. Ang importante, makasuhan ni Senator Marcoleta. At ako po, hindi siya maka-attend sa impeachment hearing
ni BP Sara, mga kababayan. Di ba? At syempre, matigil na rin yung mga kuda-kuda na sino ba yung mastermind, mga kababayan, ng Senator Marcoleta. Di ba? Kasi alam naman natin si Senator Marcoleta yung nangunguna talaga at di ba? Unang hearing pa lang yon noon, mga kababayan, ay tumbok na kagad. Pero pagdating kay Lacson, parang circus na, mga ng kababayan. Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senator Marcoleta dahil ito rin ang posisyon namin. Nananawagan kami para sa transparency, accountability, justice, and peace. Yun. Kaya, nais naming iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta, ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Gusto Ayun. naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice at hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Yan po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Naku, salamat po. Salamat po, Iglesia, sa Kapatirang Manalo, mga kababayan. No? Dahil talagang, kung baga, hindi sila nababayaran, mga kababayan. Kasi, di ba, bakit pa sila magaganito? Di ba, kababayan? Magaganito, ganyan-ganyan pa. Di ba? Get nyo po, mga kababayan. Kung simpleng susunod lang naman kayo sa administrasyon, di ba? Oh, wala nang gulong mangyayari, mga kababayan, di ba? Pero, mas ginusto ng Iglesia yung katotohanan, mga kababayan. Yun. Di ba? Sinunod nila. Di gaya ng mga kababayan, ha? Yung paring si Father Flavi. Sugo pa man ng Panginoon yan, mga kababayan. Di ba? Pasintabi na po sa mga father natin dyan, di ba, mga kababayan? Yung si Father Flavi, dapat alisin nyo na yan. At yung isa pang kalbong pare din, mga kababayan, na grabe kung makapagbatikos kay Tatay Digong noon. Ang bihira talaga. Pero itong iglesia, mga kababayan, no? Hindi ako iglesia, mga kababayan, Katoliko tayo. Pero nako po, talagang humahanga po tayo sa kanila. At eto po muna, mga kababayan, makichika muna tayo kay Idol Urban Sweets Showbiz, mga kababayan. At tila may BBM nag-aal sa baluta na sa Malacanang. Sobrang takot na raw po sa ginawa ngayon ng iglesia, mga kababayan. Nako po, eto, pakinggan natin. At ayun na nga, totoo kaya ang bali-balita na nagsabalutan na si Nako. Mr. President sa Malacanang? Ayon kasi sa balita ng ABS-CBN News, several Malacanang workers have been told to go home early just Nako. 3 hours after clocking in. Nako po, mga kababayan. Sinyalis na ba to? Nalalayas na yung ating Pangulo? Nako po, sa tingin nyo, kabayan, lalayas ba yan? They said no official memo was issued. Just verbal instructions. Ano naman kaya ang dahilan? At bakit maagang pinauwi ang mga trabahante ng Malacanang? At habang papalapit ang gabi, ay lalo pang mas dumarami ang mga relihista, ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa Nako. EDSA. Kaya naman Nako. problemado ang MMDA, lalo na ang General Manager ng MMDA na si Nicolas Torre III, aka Diwata. At wala nga daw permit ang naging rally ng Iglesia ni Cristo. Diyos ko po, kaya nga surprise Correct. Meron bang surprise na humingi ng permit? Correct. Hindi na yan surprise. At saka kapag Tama. humingi ng permit, kokontrolin ninyo ang rally. Tama, mga kababayan, no? Grabe, ang galing ng ginawa dito ng INC, yung surprise na yan. Na-surprise nga talaga sila, kabayan. Diba? Bakit magkakailangan pa ng mga kababayan, permit na yan? Para sa katotohanan to. Diba? Kayo lang ba ang magbibendalo? Nako po. Buti nga lang ito lang yung ginawa ng INC, mga kababayan, na surprise na ganito.
Kasi alam nila na pipigilan to mga kababayan eh, di ba? Di ba? Panigurado yan. Kita nyo na, di ba? Ngayon, nagkakandarapan na sila mga kababayan. Pinapauwi ng maaga yung mga, empleyado ng Malacanang. Nako po, at yung ating Pangulo, nako po, baka lalayas na din yan mga kababayan, ha? Pagdating ng tamang panahon, or di ba, ngayong buwan mga kababayan, or next month. Kasi tila ba'y tuloy-tuloy na to mga kababayan eh. Pag, nako po, talagang tuluyan na talaga nilang dadakpin yung Senator Marcoleta. Ay nako po. Nako, Aling, magkakasubukan katang sabi talaga. pa dito sa balita, inamin ni National Capital Region Police Office Regional Director General Anthony Aberin na hindi pa posible sa ngayon na i-disperse ang mga nagpoprotestang miyembro ng Iglesia ni Cristo na nagtipon sa EDSA People Power Monument. Diyos ko pa, paano nyo i-disperse ang ganoon karaming tao? Yun, no? Sige Tama. nga, paano nyo i-disperse yung taong bayan na sumisigaw ng katarungan? Yes, Correct. taong bayan po sila. Hindi po sila kulto. Problemado Correct. kayo ngayon. Ang sinasabi ninyo, walang permit ang naging surprise rally ng Iglesia ni Cristo. O bakit? Nung nagnakaw ang Marcos administration, humingi ba sila ng permiso na sila ay magnanakaw? Tama. Tama ka dyan, Lods, no? Di ba mga kababayan? Humingi ba sila ng permit na, "Hoy, eto yung nanakawi namin." Sa taong bayan? Pambira, di ba? O sige nga. O ngayon, nagalit na ang Iglesia ni Cristo. Ilang taon na silang nakikiusap sa inyo ng accountability at transparency. Tama. Sunod-sunod naman kasi ang nangyari. Ngayong taon, ginawang state witness si Bonoan na alleged one of the mastermind sa nakawan. Kung state witness, edi walang kaso yan. Dismiss na rin yung kaso ni Martin Romualdez. Pinawalang sala agad yata ng ombudsman si Joel at saka si Jesus Escudero. At ngayon, huhulihin sa Senator Dante Marcoleta dahil di umano sa plunder, dahil sa pagtanggap ng campaign donation, which is ginawa rin naman ng halos lahat ng politiko. At Tama mga kababayan, no? Obvious na obvious. Siyempre. Sino bang politiko na hindi tatanggap ng campaign donation na yan mga kababayan? Aber? Name it mga kababayan. Kung tatakbo ka, ikaw mismo, kung tatakbo kang senador or anong tatakbuhan mo mga kababayan, may nagdo-donate sa'yo, may nagbibigay na, eto yung ibibigay ko sa'yo, 1 million. Hindi mo ba tatanggapin mga kababayan? take note, hindi naman pera po yun. Hindi po yun pera ng taong bayan. Ang pera ng taong bayan ang winaldas ng mga magnanakaw na hindi naman kinakasuhan at napapawalang bisa agad. Kaya ngayon, nagagalit ang Iglesia ni Cristo, na which is miyembro din ng Iglesia ni Cristo, si Rodante Marcoleta, Senator Marcoleta. Kung di ba naman engot ang gobyernong ito, akala siguro nila lahat ng tao ay okay lang at pinapalampas ang ginagawa nila. Ikaw ba naman unahin mo na ipakulong Senator Rodante Marcoleta dahil sa alleged 75 billion donation ng private individual kesa kay Martin Romualdez na mastermind daw sa mga corruption in the hundreds of billions dahil lang sa pinsan mo at kaalyado mo. So ngayon, ang ginagawa ng Iglesia ni Cristo ay talagang makasaysayan. Hindi tulad ng iba na hanggang sa Facebook lang nagngangawa. Ito, yung taong bayan mismo na miyembro ng Iglesia ni Cristo, nasa gawa. Hindi lang sila reklamo sa Facebook, ngayon ginagawa nila. Tama, no? Yan yung nakakabilib sa INC mga kababayan, di po ba? Kaya nako po, itong si Boying, nako. Magtatago ka na, Boying, mga kababayan, di ba? Talagang sinusubukan niya si Senator Marcoleta eh. Akala kasi niya na, nako po, yung INC ay okay lang. Di ba mga kababayan? Kaya nako po, eto na. Eto na yung simula mga kababayan, no? Kaya si BP Inday, nako, maghanda ka na po, Madam BP. Di po ba kabayan? Eto na, pakinggan natin ang napakagandang mensahe ni Senator Cayetano mga kababayan, no? Bago po siya nagpunta ngayon sa EDSA. Eto, pakinggan natin kabayan. Alam niyo po, ang government official, pag gumawa ng isang pagkilos o gumawa ng isang action, meron pong corresponding reaction yan.
Yan po ay isang principle. For every action, there is a reaction. 'Di ba? So kung sinabi ko yung piso ay gagamitin sa pabahay, or yung piso ay gagamitin sa ayuda, or yung piso ay gagamitin para sa flood control, may reaction po yan. So ang nangyayari po, pag nagkakaroon ng reaction sa ginawa ng isang namumuno, namamahala, or isang public servant, at ang reaction po ay galit o ang reaction po ay negative, the public official has two choices. One is to double down. Diba? Halimbawa po, sa ginagawa ng Blue Ribbon Committee sa pangunguna nun ni Senator Lacson, at ngayon sa pamumuno ni Senator Erwin Tulfo at sabi nila yung subcommittee kay Senator Francis Pangilinan na hindi pa nag-aaksyon. So, meron pong reaction yan. So, you can double down. So, that's what Senator Lacson is doing, doubling down and saying na naging matapat siya sa takbo ng Blue Ribbon Committee. Or you can reflect. And when you reflect, pwede mong aminin ang pagkakamali. Tandaan po natin, pagka inamin natin ay may pagkakamali, it could be a partial mistake, it could be a crucial mistake, everything can be a mistake, but the point is, it is part of leadership to tell the people pag may mali at itama ito. Kasi kung pagpipilitan natin na ang mali ay tama, lalo pong lalaki ang problema. What is the biblical principle involved here? The biblical principle involved here is kung anong ating itatanim, yan din po ang ating aanihin. I can also say that the biblical principle here is about truth, katotohanan, na the truth shall set you free. Alam naman po natin sa Bible ang context po nun, ang katotohanan ng Panginoon na Jesucristo at yung freedom from sin. Having said that, many biblical principles, or all biblical principles are applicable kahit tanggalin nyo po yung spiritual or religion. Diba? Katulad nung kung anong ating itatanim, yan ang ating aanihin. Magtanim ka ng saging, ang magiging puno at bunga niyan ay saging. Magtanim ka ng santol, ang magiging puno at prutas niyan ay santol. So, let's put everything into context first. No? First, meron po tayong announcement from the Ombudsman. Nakakasuhan ng plunder si Senator Marcoleta. Ano po yung context at background niyan? Noong 2025 SONA, sinabi ng Pangulo, mahiya naman kayo, exposing then what seemed to be anomalies and corruption sa flood control and sa infra. This was not new. Many senators in the 2023 to 24 budget, yung inyong lingkod po sa 2022 pa lang, discussion of the 2023 budget, tinanong na po natin bakit 1/3 bigla ng budget ay flood control at bakit 1/3 ay maintenance. So ang ating iniimbestigahan pa lang po mga kababayan, flood control pa lang ha. Sa maintenance, napakarami pa ho dyan and 1/3 ulit ng budget yan. So kung trillion na po sa pinagsama after 3 to 4 years, ang budget sa flood control, ang budget din po sa maintenance ay 3 to 4 years ay 1 trillion na rin. At isang departamento pa lang yan. Hindi pa natin pinag-uusapan ang BIR, Customs, bago pong pamamahala nila. So I'm referring to before 2025. Ganon din po sa iba pa hong ahensya, sa DA, sa DOH po, no? Wag na po yung corruption na nababalita, yun na lang pong hindi makadeliver ng mga bakuna at mga gamot na dapat bilhin at panay excuses ang ating inaabot. So, kasabay po ng ating State of the Nation, ngayon 2026 is the 40th anniversary of the EDSA revolution. So, you cannot help it, but people like me, ako personally, I was at EDSA. My father was one of the first, di ba, dun sa assemblyman, kasama po si dating assemblyman, naging Congressman Goles, na nasa EDSA. And some were in the Marcos side, some were in the Cory Aquino side. But the point is, 40 years later, that's one generation. Biblically, that's one cycle, 40 years. Ano nangyari dyan sa generation na yan? Sa Monday po, July 6, mag-uumpisa ang impeachment trial. That's an issue by itself, whether it will be impartial.
May ginagawa ba ang administrasyon na to? May kilalaman ba nito? Ang May 11 at May 13 na kaganapan sa Senado. May 11, pag-deploy ng mga NBI para hindi po makaboto si Senator Bato. May 13, yung mga armado naka-full battle gear na mga taga-NBI na pumasok sa Senado, hindi lang sa GSIS. Patuloy din po ang conflict sa Middle East. Sabi may deal na, tapos wala. Kahapon may deal na ulit. At of course, we're all praying na magkaroon ng tunay na kapayapaan, tunay na peace, na magkaroon ng agreement. But habang bumabalik-balik ang sitwasyon, patuloy pa rin ho ang taas ng presyo ng gasolina, patuloy pa rin po ang disruption, hindi lang po sa natural gas, hindi lang sa oil and gas, pero pati ho, for example, sa fertilizer. Dahil nga po, yung byproduct ng natural gas, yung urea, ay siyang pangunahing ingredient o yung ginagawang fertilizers. Today, nag-file din po ang ating mga abogado ng isang manifestation sa Supreme Court na nire-reiterate po ang final natin na hinihingi na magdesisyon ang Supreme Court sa ginawang alleged rump session ng 12 mga kasama natin sa Senado noong June 3. Maraming implikasyon to. Isang implikasyon po nito, yung Blue Ribbon hearing na ginawa ng susunod na araw na sinasabi po ng ni Senator Lacson, ni Senator Erwin Tulfo, ng administrasyon na yun po ay hindi tunay na Blue Ribbon hearing. So yung pag-file po natin sa Supreme Court ay pagsasabi that this is not about the Senate presidency. This is about constitutional order. It is about the numbers, but it is about the moral boundaries and the law. That is, for example, emphasized in ano ba ang majority of all members. May kaugnayan po to sa impeachment kasi narinig na natin, sabi nung iba, ay pag 23 lang sila o 22 lang, de baka hindi 16 ang kailangan para mag-convict. Earlier, nasabi ko na, so ibig sabihin 12 pa lang sila noon, ngayon 13 na. So ibig po ba sabihin kapag anim ang natanggal na senador or kinulong, 12 pwede nang i-convict ang kahit sinong impeachable na officer. So, kasama din po sa balita ay kahapon yung announcement ng opisina ng kagalang-galang na ombudsman, nakakasuhan ng non-bailable na kaso si Senator Dante Marcoleta. Non-bailable po ibig sabihin sususpendin siya, makukulong hanggang matapos yung kaso. Ibig sabihin hindi siya makakalahok sa Blue Ribbon man, sa Blue Ribbon Committee man, sa session or sa impeachment proceeding. So that's the importance of our petition in the Supreme Court. I will talk more of that in the coming days, but I think more urgent is that we talk about the protest yesterday and the ongoing protest ngayon sa EDSA. Unang-una, ano ba pinaglalaban natin? Nalilito na po yung iba kasi may mga ganon, pro-admin, meron pong laban dapat pero naging Marcos na rin, meron tunay na lumalaban, meron pong sinasabi Duterte, meron pong prayer rallies. So lahat na po ng klaseng sign nandyan. But siguro po kailangan natin ng isang pagkakaisahan natin. And let me propose this, na lahat po tayo, ito ang ating ipaglaban. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves and our posterity the blessings of independence and democracy under the rule of law and a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace. Do ordain and promulgate this Constitution. So give away yung dulo. Do ordain and promulgate this Constitution. So mga kababayan, mga kapatid, mga magulang, ito po ay hindi proposal ng Iglesia ni Cristo. Ito hindi proposal ng mga kapatid nating Katoliko. Ito ay hindi proposal ng mga kapatid nating Evangelical. Hindi lang ito proposal ng mga kapatid nating Muslim. Hindi ito proposal lang ng Ilocano, ng Bisaya, ng Waray-Waray, ng Kapampangan, ng Bicolano. Hindi po. Ito po ay pinagkaisahan ng lahat ng Pilipino. Anuman ang edad, saan man pinanganak, anuman ang religion, anuman ang paniniwala, anuman ang pinaglalaban.
Sabi po dito, with the aid of the Almighty God. So doon po nagsasabing ng wala pong dapat sa public discussions natin ng Panginoon. Ako isang ayon sa inyo, wag natin sabihin ang Panginoon ay para sa grupo na to o kampi sa akin ng Panginoon. Pero hindi natin pwedeng tanggalin ang Panginoon sa ating usapan. In fact, we should all be on His side. Why? Because without moral foundations, without a moral compass, so pinag-uusapan po natin dito ang Panginoon, but also yung pagtuturo. Siguro naman po, pagka tinignan natin ang pagtuturo ng Katoliko, ng Iglesia ni Cristo, ng Islam, tignan po natin ang evangelical Christians, may nagsasabi po doon lahat bawal magnakaw. Nagsasabi po doon lahat na bawal pumatay. So cheating, stealing, and lying is a universal principle that we find. At kaya nga mayroon nakalagay dito po na independence and democracy under the rule of law, regime of truth. So let me simplify. Sa lahat ng para sa katotohanan, magkakampi dapat tayo. Ang dapat po, lumabas ang buong katotohanan. So, nung sinabi ng Pangulo, mahiya naman kayo, ibig sabihin po lahat ng guilty. At lahat po ng hindi guilty pero walang ginawa. So, kami, lahat sa Senado, kung alam namin may nangyayari at nagkulang kami, dapat mahiya. Lahat sa Kongreso. Si Senator Erwin Tulfo mismo nagsabi, nung congressman siya, umiikot-ikot siya, at alam na may bentahan ng mga kontrata. Siya mismo nagsabi na tumatambay siya sa opisina ni Zaldico. O si Senator Lacson, buong buhay, nilalaban niya against pork barrel, pinaglalaban niya against corruption. We honor that. Kaming lahat po na nagbigay ng warning, bakit ganyan na ang budget ng DPWH, pero nagkulang po kami. So ang question, since SONA last year until now, ano ba nangyari? Ang problema po, imbis na ipaglaban ang batas, imbis na po nahanapin ang hustisya, imbis na ipaglaban ang katotohanan, binaluktot ang batas. Bend the law. So makikita po natin, yung Blue Ribbon Committee, maganda umpisa sa ilalim ni Senator Marcoleta. Hindi po perpekto, wala pong perpekto. Tandaan po natin mga kababayan kay Senator Lacson mismo or kay Senator Marcoleta po mismo, pag nagsimula ka mag-imbestiga, daan bilyon, trilyon piso ang umiikot sa mga bulsa na kumita na dito. So sabihin nyo po, sa 2 taon, 700 billion pesos. Sa 10%, 70 billion pesos yun. Sa 20%, 140 billion. Doon pa lang. Marami pang ibang pagkukunan ng pera. So, gumagalaw po yung pera. Yung mga kumita na yan, ayaw nila na lumabas yung katotohanan. Pwera pa yung kapangyarihan. Kasi pag nasa kapangyarihan ka, hindi mo lang ginagastos yung pera para pagtakpan, tuloy-tuloy din po ang pagkita o tuloy-tuloy pa rin ho ang korupsyon. Ano nangyari nung pumalit si Senator Lacson? Nung umpisa, lahat nanonood, kami, benefit of the doubt. Nung una, medyo nalihis lang, napunta sa Senado. Sige po, kasi dapat wala tayong sinasanto. Pero pakonti-konti po, naging malinaw. Na kung titignan mo po, yung dating malinaw kay Senator Marcoleta, naging malabo. Ano po yung ibig ko sabihin maging malabo? Nakita na ang Malacanang, nakita na si Senator Lacson, nakita na dun sa DOJ pa ata, tapos naging ombudsman kay kagalang-galang Boying Remulla, para bang may konting, nung umpisa parang konti Ngayon malinaw na may coordination. Pag sinabi ni Senator Lacson, dito dapat papunta, biglang nandyan na po yung kung sino man prosecutor or USEC o sa DOJ. Imbis na i-testing mo yung witness, itago yung affidavit at i-testing kung siya talaga sumulat nun, gusto basahin yung affidavit lang. At pagkatapos dadalhin sa DOJ. Ang dami ko pong detalye na pwedeng sabihin at sa tamang panahon. What's the main point? The main point is, the Office of the Ombudsman, and don't get me wrong, I am one of those who watch the career of Ombudsman Boying Remulla. And like any other Philippine politician, he has done great things, and there are some things I disagree with. And when he said, wala tayong sasantuhin dito, that was scary for many, but it has to be done. Pero ano nga po ang nangyari sa pamamahala ni Senator Lacson? Si Senator Lacson na nagsabi, dito ang direksyon, eto sasabihin. Nung may nabanggit ng mga pangalan,
Siya na magsasabi, eto sinabi ni Yusek Bernardo, meron delivery pero hindi sa Malacayan, sa ganito. Di ba? So, naging kasangkapan ang Blue Ribbon Committee para baluktutin ang batas, imbis na para ito'y gamitin para lumabas ang katotohanan. That's why nung May 11, nagkapag-asa, hindi dahil sa akin, hindi dahil ako'y naging Senate President, kung hindi dahil yung bagong minority, bagong majority na galing sa minority, ay nagsabing tatlo ang ating priority. An impartial impeachment, lumabas ang buong katotohanan sa flood control, at i-address ang problema ng ekonomiya. And I am concerned that it is not only the truth regarding corruption, regarding the flood control scam, regarding many other scams that is being withheld from us. The true state of our economy, ang tunay na pananalapi ng ating gobyerno, magkano na yung utang, anong gastusin, mabagal ba, mabilis ang paglabas ng DBM ng projects, kamusta po ang ating mga government contracts, yung spending. Maraming businessman ang nagsasabi, 20-30% na ang baba ng kanilang sales or ng income or ng tama sa kanilang negosyo. Maraming negosyante nagsasabi na even when the US announced na magkakasundo na sila ng Iran at ng Israel ay lalong hihirap at the end of the year. So there is a lack of honesty. But it is more than a lack of honesty. There is cheating, stealing, lying. So today, the government is facing protest. And they can do two things. Double down. Kami tama, ikulong na lang kayong lahat ng makukulit. Tandaan nyo po, hindi ordinaryong kaso to. Hindi na to yung mga cyber libel na makikita nung una. Sabi ko, ba't yung NBI ngayon? Naging Commission on Cyber Libel, yun na lang. And then, pagkatapos, nakita nyo po sa Senado kung anong ginawa. So, nakita na po natin na marami na pong ginawang attack dogs. Maraming institusyon ang tinatamaan na. Kaya napaka-importante ng Korte at ng Supreme Court. Again po we're not against the full application of the law. Lahat ng dapat managot. Pero hindi naman pwede pong medyo aayusin para non-bailable para mabawasan mga senador. Para hindi na pwede mag-participate. Tapos pagkatapos sasabihin, pag kumampi doon, absuelto na. O wala ng kaso. O non-bailable na. Pag dito, hindi. Hintayin natin si Jinggoy Estrada kasi siya nagsabing may ebidensya siya at hiningi niya na sa tamang panahon siya maglalabas. Pero let's assume good faith. Let's say tama si Ombudsman Boying na walang deal. Sige, hintayin natin. But the point is, bakit po sinasabi ng Ombudsman meron mastermind? Pero bakit nahuhuli? Di ba kung may mastermind, dapat inilabas na kung paano siya naging mastermind tapos kinasuhan. Pero bakit po sinasabi ni Senator Lacson, walang mastermind? Napakagaling naman po kung ganong kalaking anomalya, ganyang kalaking corruption, tapos walang mastermind. At mukhang yung mga nagiging state witness. So ngayon, biglang si Secretary Bonoan, pagkatapos sabihin, wala siyang kilalaman kay Senator Jinggoy, biglang gagamitin ngayon sa kaso ni Senator Jinggoy, at sa iba pa, kulang na explanation walang basis Mukhang yung mga, dapat kasi pagka ikaw, hindi mo kailangan maging least guilty para maging state witness. Pero kailangan hindi ikaw ang most guilty. So that is why we wanted another Blue Ribbon Committee hearing. Hindi lang to para sa ex-Marines o dun sa mga bagong witnesses. Ito ay para sa mga napakaraming government officials na binanggit pero hindi na pinatawag. Tapos ang nag-testify na para sa kanila si Senator Lacson na. Tapos sasabihin ni Senator Lacson para sa 2020 ito. Sino ba po sa amin, sa grupo namin ang nag-iisip ng 2028? Samantalang sa grupo ng majority ngayon, alam naman natin, nag-uunahan, nilo-launch na nga ang pagtatakbo. Sayang, Senator Lacson. Kasi alam mo, kung yan ay pinagpatuloy mo, sana yung lifelong struggle mo against corruption tumatak sa'yo. Who knows? Baka ikaw pa naging choice for president sa susunod. Pero hindi, sinira nyo Sinira mo. Ang ginawa, you bent the law. Diba? May agenda. And who are you protecting? What are you, why? After years, diba? So, ito po ang problema. Yung ibang mga taga-Malacanang lalong tumatapang. Bakit? Kasi yung Senado na last bastion of democracy, siya pang nagamit para lalong magkaroon ng injustice. So, kung pakonti-konti itong mga institusyon na to, DOJ, NBI, di ba, minsan ginagamit ang kapulisan, paggamit po sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno, hindi lang para sa corruption,
pero baluktutin ang batas. So mga kasama, I ask you today, number 1, prayer po. Prayers move mountains. Number 2, participate in your way. If what you can do is pray, then pray. If what you can do is pray but also post in your Facebook, in your Instagram, sa kahit anong social media, meron kayong WhatsApp, Viber groups, imulat ang ating mga kababayan sa nangyayari sa ating bansa. Sa inyo na nandito lang sa Greater Metro Manila at mapapakita niyo yung boses niyo, sumama po sa ating po mga kilos protesta. Let us support and let our voices be heard. Now, if hindi kayo makakapunta sa EDSA, pero meron kayong maliit na community, magtipon-tipon po kayo. Kaya 10, 20, 30. I-post nyo sa social media. Bakit po to importante? Dahil sa bawat action, may reaction. I-interpret na naman to ng ating gobyerno na tama ginagawa nila. Na yung pananakit ay nagwo-work. Na pwede na lang arestuhin at kasuhan ng non-bailable ang kahit sino. Pakonti ng pakonti po ang inyong mga lingkod sa Senado dahil sa ginagawa nila. So nung nakulong nila, at kulang yung protesta kay Jinggoy Estrada, na-predict nila yun, natakot yung iba natin mga kasama. So ngayon, sinusubukan naman nila kay Senator Marcoleta. Sana po hindi tayo pumayag kasi mali talaga. Mali talaga po, kahit anong tingin nyo. Sabi nung iba, ipaubayan nyo sa korte. Alam nyo po, pagka yung batas ay binabaluktot na at ginagamit na ang ating legal system, hihina yung ating mga institusyon. Again, 40 years after EDSA. That's what happened during martial law. At the start, sabi nila, may disiplina. At the start, na-address ang mga problema sa ating bansa, na check ang ating mga oligarchs, nabigyan ng check ang armed struggle. Pero tignan nyo po anong nangyari later on. Nagkaroon ng cronies. Nagkaroon ng maraming exemption. Pag mayaman, walang batas. Pag mahirap, kailangan sumunod sa batas. Kaliwat kanan ang human rights violation at pagkukulong. At tapos nangyari, lalong lumaki ang armed struggle. Because pag nagkaroon ng injustice, iba-iba tayo ng takbuhan. Some run to prayer, some run to religion, some run to armed struggle, some run to the streets. That's why ang pakiusap ko sa ating law enforcers, not only maximum tolerance, respect the right for peaceful processes and peaceful protest. Ang hinihingi po natin ay sundin ang Constitution. Kaya ang hinihingi natin ay peaceful protest. Pero napaka-importante po mga kababayan, na maramdaman ng gobyernong ito na mali ang kanilang ginagawa. Na hindi tayo parayag na pagtatakpan po ang katotohanan. Injustice. Sabi po nila, we are obstructing justice. Hindi po, we are obstructing injustice. Pag injustice na po, kailangan iharang na natin ang ating mga katawan. Kailangan magsakripisyo na po tayo. Kailangan po handa tayo sa kahit anuman kinakaharap natin. Bakit? Kasi po, patapang ng patapang yung mga nagnanakaw. Patapang na patapang po yung cover-up. At kita nyo po madalas tahimik ng aming grupo. Pero tuwing tatahimik, hindi lang bagong issue. Hindi lang yung impeachment na lang, wala nang iba. Parang palalabasin pa nila na yung May 11 hanggang June 16 ay kasalanan ng isang grupo na gusto lang maging malaya ang ating bansa. Na gusto ang katotohanan ay lumabas. Bakit wala nang gulo ngayon sa Senado? Kasi happy na po ang Malacanang sa sitwasyon sa Senado. Pero tanong ko po sa inyo mga kababayan, happy ba kayo sa sitwasyon sa ating bansa? Mahirap ang buhay. Kaya walang may gusto po na may mga protesta at may magulo. Pero alam nyo po, ang kaguluhan ay dala ng korupsyon at kahirapan. Hindi to dala ng mga protesta. So ngayong tanghaling to, mga kababayan, let's all join in prayer, asking God for solutions for our country. But let's put a step to our prayer. So with your permission, may I lead us in a short prayer. Diyos Ama, lumalapit po kami sa inyo. Anuman ang aming religion, anuman po ang aming edad, anuman ang aming estado sa buhay, kami po man ay senior citizen or young people sa ating bansa. Kami po man ay nasa Luzon, Visayas, Mindanao, or all around the world. We surrender everything to you. Kami po ay likha nyo. We are made in your nature and in your image. We know, Lord, that you intended the Philippines to be a powerful nation, to be a rich nation, to be a prosperous nation. You empowered Filipinos with understanding, wisdom, and knowledge. Ngunit katulad po ng isang paso na puno po to ng liquid gold, ay unti-unti itong binutas ng mga dapat pumuprotekta nito.
para po mapunta ko saan-saan pati sa sariling bulsa. Sometimes there were good intentions. Most of the times there were bad intentions. But we know that there is now a time of reckoning and shaking. So as we pray for mercy for our people and nation, we pray that you spare us from calamities, yan po man ay maging earthquakes o malalakas na bagyo, sa mga sunog, sa mga baha na nangyayari. We do know, Lord God, na sa bawat aksyon may reaksyon. Sa bawat tinanim may aanihin. At itong mga baha ay ani dahil po sa ginawa sa nature, sa kalikasan, ginawa po sa pandarambong sa ating pong mga proyektong pang flood control. So Lord, as we ask for your forgiveness, we ask, Lord, that as we seek your kingdom and righteousness, you raise up the right leaders. Leaders, Lord, sa bawat pamilya. Leaders sa bawat simbahan. Leaders sa business community. Leaders po sa health sector. Leaders po sa media. Leaders po sa entertainment. Leaders po sa ating gobyerno na ipaglalaban po ang katotohanan. We lift this up to you in Jesus' name. At kung ano pa ang religion ng ating mga kababayan, we join them in the desire for a better Philippines. In the desire for justice. Thank you, Lord God. Thank you, Lord Holy Spirit. So, thank you for praying with me. There are many, many more things that will happen in our nation. Many, many more issues. But we have to start somewhere. And somewhere is number one, fighting for the same thing. Nasa preamble ng Constitution. Number two, in everyone agreeing with the rules. Ano po yung rules? Yung Constitution, yung batas. Without those rules, including moral rules, wala tayong character. Wala tayong identity as a nation. And we will not find ourselves unless we have a national identity. And I hope our national identity, again, will flow from what the preamble says. One, it will be from the aid of the Almighty, ang source natin. Then it will promote common good, and it will be based on the rule of law, a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace. So let's fight hate with love. But let's fight.